Yes, good morning, good evening, everyone. Welcome here in our prayer and counseling, mga kapatid. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos bago tayo mag-pray. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay makikita natin sa Jeremiah 33:3. Nasabi po dito mga kapatid, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo pa nangangalaman, mga kapatid. So, kanina pa tayo nag-pray, no? So, ngayon ay elaborate na natin ang salitang ito na binigay sa atin ng Panginoon. So, ang salita po ito ay para kay Jeremiah. Dahil ng panahon na yon ay si Jeremiah ay nakulong, ano, kaya siya ay binibigyan ng katalnuhan ng Panginoon. Binibigyan siya ng kaalaman na namumula sa Diyos. Paano paano malampasan ang lahat ng mga trials sa buhay nila nung mga panahon na yon, no? May mga kaguluhan sa mga kaharian, no? So, tayo din ngayon, bilang anak ng Diyos, marami din tayong mga kaguluhan na na-experience sa hindi man sa mga pinansyal, hindi sa physical, minsan din sa health natin. So, kung baga ang laban dati, no, ay meron din tayong laban ngayon. Iba nga lang ang laban nila noon at iba din ang laban natin ngayon. So, pero iisa lang ang ating pinagkakatiwalaan, no, ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi dito, kung kayo po ay may mga laban sa buhay, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things that which thou knowest not. Hindi pa natin nangangalaman, ipaalam ng Diyos sa atin. So, ang tanong po dito, mga kapatid, lahat pa tayo ay tumatawag sa Diyos? Number one. Number two, kailan lang ba tayo tumatawag sa Diyos? At number three, nais mo bang matanggap ang kasagutan ng iyong mga dasal? At ang topic po natin sa umaga po ito, call and receive answer. So lahat tayo ay makakatanggap ng kasagutan once tumawag tayo sa Panginoon. Ano nga bang ibig sabihin ng call, no? Ito ay galing sa Latin root word na voc and its variant voc, V-O-K, both mean call, no? These roots are the word origins of fear, number of English vocabulary words including vocal or vocabulary, invoke and provoke. The roots voc, VOC, and the voc, VOK, are easily recalled through the words vocal or calling and revoke to call back. So what is the Latin word of call? So appareo, meaning to become visible, appear, manifest, appelleo, to call, name or summon, or appono, to appoint a person or to add something. What is meant by call? Speak in a loud, distinct voice so as to be heard at a distance. So kaya ginagawa nito, minsan sumisigaw, shout, or call for help, to make request or demand, call for an investigation, like that. So what is the original meaning of the word call? Designation from Old Norse kalak, it means cry loudly or someone in a loud voice, name or call by name. So, tayo bilang anak ng Diyos, tayo ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. No? So, or to talk, no? Or kakausapin mo, no? So, you call and to talk. So, meron tayong apat na pag-aaralan, mga kapatid. Ano nga ba ang call na ito? Meron tayong four actions how to call God. Number one, confess. Letter C, confess it. Acknowledge to God, to tell Him or cry out to God. Mga kapatid, anuman ang sitwasyon mo ngayon, i-acknowledge mo ang Panginoon na wala kang magawa kung wala siya. Sabihin mo sa Panginoon kung ano nasa loobin mo, sa Kanya mo sabihin ang lahat, huwag mo sabihin kahit kanino. Mas first and foremost, lumapit ka sa ating Panginoon kasi yun ang nararapat. Mga kapatid, i-cry out mo sa Panginoon. Kasi pag i-cry out natin ito sa Panginoon, alam natin na si Lord
Si Lord ang gagawa ng paraan na sasagutin niya anuman ang iyong mga nasa puso mo. Kaya sabi mga kapatid sa Psalms 50 verse 15, "And call upon me in the day of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me." At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luwalhatiin ako. Sa panahon daw ng mga kaguluhan sa buhay natin, minsan magulo isip natin, magulo ang kapaligiran natin, magulo ang lahat sa buhay natin, ang sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin. So tumawag ka sa Diyos at ang promise niya, ililigtas ka niya, no? Upang si Lord ay maluwalhati sa buhay mo. So yun ang ibig sabihin, confess and acknowledge mo si Lord sa buhay mo na siya lang ang makakatulong sa iyo. Siya lang ang malalapitan mo. Kasi mas maigi pa na lumapit tayo sa Diyos kaysa lumapit tayo sa tao kasi ang tao minsan 'pag lumapit ka doon, itsitsismis ka pa, 'di ba? Minsan nga, hindi wala ka namang ginawa na masama, iba pa ang sasabihin sa iyo. So, instead na lumapit tayo sa tao, wag tayong magpaawa effect sa tao, doon tayo sa Panginoon, humingi ng tulong at gabay. Doon tayo umiyak sa Panginoon, cry out to God. Kung ano man nasa loobin natin, doon natin 'yan ibuhos sa Panginoon. Magkulong ka sa kwarto mo, mag-pray ka sa Panginoon, tawagin mo si Lord sa buhay mo at siya ay tutugon sa iyo mga kapatid. So yun yung number one. Actions how to call God. Number one, C. So ano ang C? Confess it. Acknowledge to God to tell Him, cry out to God. And number two is A. Accept your current situation. Be humble to God. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ikaw lang ang higit nakakaalam mga kapatid, ano man sitwasyon mo, ano mang laban meron ka, no? Gaano man kalaki ang problema mo ngayon, saang lugar ba 'yan, no? Walang imposible sa Panginoon basta sa Kanya ka lumapit, no? I-accept mo ang sitwasyon mo. Kung dati ikaw ay marangya ang buhay mo, ngayon nandiyan ka sa tough times mo, nandiyan ka sa sitwasyon na medyo naghihirap ka o naghihirap ka, i-accept natin ang reality, mga kapatid. Be humble to God. Accept natin na wala tayong magagawa sa Lord. Wala tayong magagawa kung wala si Lord sa buhay natin. Si Lord lang ang may magagawa sa atin. Be humble to God. Huwag tayong magmamalaki sa Diyos. Kahit wala na tayo, magmamalaki pa tayo. So, bilang anak ng Diyos, i-accept natin ang reality, your current situation. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Be humble to God. Then number one, ginawa mo, you cry out to God, talk to God, and be humble to God. Anong sabi sa 2 Chronicles 7:14 mga kapatid? If my people which are called by my name shall humble themselves. So kung tayo daw ay tatawag sa ating Panginoon, dapat daw tayo ay magpakumbaba mga kapatid. And ang sunod, and pray and seek my face. So mananalangin tayo, hanapin natin ang mukha ng Diyos, no? So, through sa word of God mahahanap natin ang kasagutan ng ating mga dasal, no? Iga-guide tayo ng Lord kung tayo ay magpakumbaba, mag-pray at saliksikin natin ang salita ng Diyos, no? Yan mga kapatid, magkaroon tayo ng mga wisdom, ipagkaloob ang Lord sa atin, no? Para masagot yung ating mga dasal. Ang sabi diyan, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. So, mayroon pang sinasabi ang Lord na iwasan natin ang mga kalokohan, kalukuhan sa buhay, mga wicked ways, mga maling pamamalakad, maling paraan, no? So maling pamumuhay. So yun ang kanyang warning. Ang dapat natin gawin, tumawag, magpakumbaba, mag-pray, at saliksikin ang kanyang mga salita at tumalikod sa mga maling gawa. Then, sabi diyan ang promise, then will I hear from heaven. Maririnig ng Diyos. Maririnig ng langit, no? Ang iyong mga hinaing. And I will forgive their sins. Papatawarin tayo ng Diyos at tayo ay pagagalingin, no? Sa ating mga, and I will heal their land. Anumang mga sakit, no? Meron tayo. So, si Lord magpapagaling sa atin. Ang itong land na ito is hindi ito literal, kundi ngayon i-apply natin din spiritual. Ang ating buhay ay may na-experience sa sakit.
So, tayo ay pagagalingin ng Lord once tayo ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad, at tayo ay pagagalingin ng Lord. Kung sabi diyan sa Tagalog, kung ang aking bayan ay natinawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. So anumang lupain meron kayo ngayon na may sakit, ito man ay sa farm ninyo, no? Ang inyong mga farm, mga tanim, may mga sakit, pagagalingin niya ng Lord. Kung ang inyong mga negosyo ay may sakit, no, hindi nag-prosper, pagalingin niya ng Lord. At kung ang inyong man ang inyong mga katawan ay mayroong sakit, pagagalingin niya ng Panginoon mga kapatid. Kaya tayo ay lumapit sa Diyos. And number 3, leaning to God. Ano ibig sabihin ng leaning to God? To rely on God completely for guidance and strength, placing your trust in His honor, and wisdom. It signifies a deep dependence on God in all aspects of your life. So dapat tayo ay totally surrender to God, na ipasa Diyos natin ang lahat, anuman ang ating sitwasyon, tayo magtiwala sa Kanya, siya magbigay ng guidance sa atin, lakas sa atin kung tayo nangihina. Ano ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So, huwag tayo masyadong bilib sa sarili. Dapat mas bilib tayo sa ating Panginoon. Sabi diyan, no, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. So, ibig sabihin, wala kang ititira na pagtitiwala no, sa puso mo, kundi wholeheartedly, tiwala mo sa Panginoon, 100% magtiwala ka sa Panginoon, at ito ay, at manalig ka sa Kanya, yun ang gagawin natin. And sabi dyan sa Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, lahat ng ating gagawin, i-acknowledge natin si Lord na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kung wala ang guidance ng Lord, maliligaw tayo. Kaya mga kapatid, ang sabi dyan, leaning to God means totally i-surrender mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at hindi kanya pababayaan. So, leaning to God or rely on God completely. So, number 4 mga kapatid, L is let go and let God. To submit to God's will and directions and let go of doubts and control. It can also mean to face challenges with courage and awareness of God's presence and power. So mga kapatid, itong sinasabi dito sa let go and let God, ang sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So sapagkat, sabi dito sa Tagalog, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So tayo ay anuman ang sitwasyon na meron tayong kinakaharap ngayon, totally surrender to the Lord dahil si Lord ang nakakaalam ng ating future. So ibigay lang natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Ang sabi diyan, so let go and let God, in the sense that we humbly give God control and trust what He's doing in our lives. But let's not see this idea as license to set back and coast through our lives. May we be humble but not lax. So, trusting but not idle. So, hindi lang tayo natiling nakaupo lang, no? But tayo ay magtiwala at kikilos din tayo at gagawa tayo ng paraan. No? Always quick to surrender while still faithfully following the Lord. We can let God of our pride and let God work while also actively serving Him. So we can let go our pride and let God work while also actively serving Him. So kung ano man ang ating mga sitwasyon ngayon, hayaan natin na si Lord ang kikilos, no? Even we cannot see it, God is answer, God is working. Even you cannot feel it, God is always working, mga kapatid. Kaya let go and let God. Anong sabi sa Ephesians 3:20? Let go and let God have His way in your life. Hayaan mo na si Lord ang kikilos sa buhay mo. Huwag mong pangunahan si Lord. Bakit ang sabi din sa Ephesians 3:20? And He will bless you exceedingly, abundantly, above all that you can ask or think. So, kapag ibigay mo na sa Panginoon ang lahat, no?
ang control sa buhay mo. Siya ang kikilos, siya ang gagawa ng paraan mga kapatid na ibe-bless ka niya exceedingly na grabe ang blessing na darating sa iyo abundantly. And above all that we can ask or think, yung hindi natin iniisip, ibibigay pa yun ng Panginoon mga kapatid. Kaya wag tayong manghinayang na magtiwala sa Panginoon, wag tayong manghinayang na totally surrender natin ang ating buhay sa Panginoon mga kapatid. Pag ginawa natin yun, tayo ay tatawag sa Panginoon, tatawag tayo sa Panginoon anytime, no? 24 hours a day, 24/7 a week, no? Sa isang buwan, no? 365 days. So, walang limit ang pagtawag sa Panginoon. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Anytime, you can call to God, you can talk to God, and isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, kapatid. Dahil pag ginawa mo yon, si Lord ang kikilos sa lahat. Huwag mong hayaan na sarili mo ang kikilos, no? Dumidiskarte ka. Hayaan mo si Lord ang didiskarte sa buhay natin kasi siya ang may control, siya ang may alam sa future natin, siya may alam sa buhay natin. Kaya ang tamang gawin lang natin, let go and let God have His way into your life and my life. Dahil, ang sabi diyan, He will bless you exceedingly, abundantly, above all that you can ask or think. Kaya mga kapatid, don't forget the call. Call and receive answer. Once tawag tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng kasagutan sa lahat ng ating mga dasal. So, what is call? Confess it, accept, leaning to God, and let go and let God. So mga kapatid, that is the yan po yung mga apat na dapat nating matutunan sa umaga pong ito mga kapatid. Ang ating pong application ay ako ay tatawag sa Panginoon sa lahat ng panahon. Magpapakumbaba at magtitiwala sa gagawin niya sa buhay ko. Aalisin ko ang pride sa sarili ko at hahayaan na ang Diyos ang kumilos at sumagot ng aking mga dasal. Kaya mga kapatid, tanging si Lord lang ang makagagawa ng lahat ng ating mga ini-expect. Ano man ini-expect natin ngayon, nakasagutan ng Lord, minsan yes, minsan no, minsan wait, no? So, diyan sa mga sagot ng Lord, mayroong mga purpose si Lord, bakit yan ang mga kasagutan niya. So, mga kapatid, ang importante na ikaw ay tumawag, number 1, sa Panginoon, bago ang ibang tao. So, tumawag ka sa Diyos, bago ang ibang tao. Mga dalawa, magtiwala ka sa Diyos, at ipaubaya mo sa Diyos ang buhay mo, mga kapatid. At tunay nga po, na kapag tayo ay tatawag sa Panginoong Diyos, no, ipagkakaloob niya, marireceive natin ang kasagutan sa ating mga dasal. Kaya katulad ni Jeremiah, na siya ay tumatawag sa Panginoon at sinagot po siya ng ating mahal na Panginoon, kapatid. Kaya, call unto me and I will answer thee. Yan po ang ating panghawakan, mga kapatid. And show thee great and mighty things which thou knowest not. At ipapakita ng Panginoon ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nararanasan at nakikita, mga kapatid. Kaya panghawakan po natin ang promise na ito, mga kapatid. Glory to God. Call to God and receive answer from God. Hallelujah. Shalom, shalom everyone. Thank you sa pakikinig. Thanks everyone. Shalom, shalom. See you next time.